Isang mapagpalang bago po sa ating lahat. Hindi naman po tayo nagsimula kaya medyo mag-overtime tayo na konti. Patuloy tayo dun sa ating tinatalakay na particular subject. Dahil major subject na po yung tinatalakay ko ay nagkaroon ng part 3 yung tinatawag na sin o yung kasalanan. So, nung nakaraan po kasi itinalakay natin yung tinatawag na ito po yung title ko. And then, ito po yung unang talakay natin. Nagkasala ang tao dahil sa nasuway nila yung isang utos na huwag kumain. Ano po? Yung pangalawa ay nagkakasala tayo dahil sa pagsalangsang sa kautusan. Dito sa part 2, sa part 3 ay kung paano tayo makakaiwas sa tinatawag na kasalanan o pagkakasala ng tao. Dahil kaya tayo nandito, ayon sa 1 Peter chapter 1, verse 15. Ang sabi po ay ganito: ngunit yamang banal at sa iyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15. Ang sabi po sa 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So, kaya tayo dito para magpakabanal. Dahil nga binanggit dito sa Revelation chapter 22 verse 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. So, kaya ko itinitle yung tinatawag na kung paano tayo makakaiwas sa pagkakasala dahil tayo po ay nagpapakabanal dito. O para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng Bible study natin. At hindi nalalayo yung aking paksa rito. Dahil nung nangaral ng Diyos, ang sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan, sabi ng ating Panginoon Kristo nung approximate dumating siya ng 33 AD. Ano yung gagawin ng tao para maligtas? Para hindi makasumpong ng galit ng Diyos. Ang sabi niya sa Mark 16, verse 16. Matthew, Mark, Luke. Ito yung gagawin ng tao para hindi makaranas ng galit ng Diyos. Ang sabi dito, ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ang nagsabi dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo upang hindi maranasan ang galit na ito. Dahil nga nangangaral. Patuloy na nangangaral ang Biblia, patuloy na nangangaral ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, ito yon. Magsisi kayo, pakinggan ninyo ang tinatawag na sinabi ng ating Panginoon Kristo. May sinabi ba ang Diyos na papakinggan natin yung tinatawag ng Kristo na dumating? Na sinugo ng Ama? Meron po eh. Doon kung matatandaan nyo, yung lagi natin binabasa sa Matthew, ang sabi niya, ito ang sinisita kong anak, siya ang inyong pakinggan. Ito yun sinabi niya sa Mark. Mark 16:16. Upang hindi natin madanasan itong galit na to. Ano ba yung galit na yan? Impyerno ang punta mo dito eh. Hell. Ang gagawin mo lang para hindi ka makapunta dito, ito, gagawin natin. Faith, baptize, sino mang sumampalataya, tama, faith, baptize, maliligtas din. Yan. Yan yung gagawin. Para hindi ka makasumpong ng galit at hindi ka mapunta dito sa tinatawag na impyerno. Ito yung dahilan kung bakit natin pinaksa yung tinatawag na number 3, kung paano tayo makakaiwas sa tinatawag na galit ng Diyos. Paano tayo makakaiwas sa pagkakasala. Ito yung mga dapat natin gawin. Huwag tayong magsipag-ayon sa sanlibutan ito. Ang sabi ng Romans 12,
Kung itataas natin ang pagbasa niya sa tinatawag na verse 1, hindi ko na po nailagay dahil naubusan ako ng panahon. Dahil naging abala ng mga nakaraan. Romans chapter 12 verse 1, ang ganito po ang sinasabi, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. So kapag tayo ay sumasamba, ang focus po natin ay sa Diyos. Hindi yung sa sunod-sunod na lakad natin mamaya. Kasi baka mamaya sabihin, napakatagal naman ng samba bro. Dati inabot na ng 11, ngayon inabot na ng 12:30. Focus po tayo sa Diyos dahil, ang sabi po dito sa 12:1, iharap natin ang ating mga katawan, buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya nating katampatang pagsamba. Ang sabi sa verse 2, ito yung gagawin ng tao para hindi magkaroon o makaiwas sa tinatawag ng pagkakasala. Ang sabi po ay ganito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang sabi diyan, huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito. Ano ba yung gawa ng sanlibutan ito? Bakit pinapaiwas tayo ng Diyos? Nagbigay ako ng halimbawa dito. Ito yung common na ginagawa ng mga tao. Yung pagchichismisan. Pag nilagay ko kasi sa board ng Tagalog, parang sobrang pangit basahin. Kaya ginawa kong English. Uso to. Dahil sa mga katrabaho ko dati, noong nandito pa ako nagtatrabaho sa Robinson, laging kapag kasama ko yung mga katrabaho ko, ang sinasabi nila wala sila. May asawa sila, pero wala silang girlfriend. So yung, ganoon din, yung status ng pag may lalaki, halimbawa, ako lalaki ako, may asawa ko sa bahay, iba yung girlfriend ko sa trabaho ko. Pagdating ko sa bahay, may asawa ko. Pero may girlfriend ako doon sa tinatawag na trabaho ko. Ganun yung kalakaran niyo. Matindi po. Kaya, paano natin naiiwasan to? Kaya naman po eh. Kaya po yung title natin ay, paano tayo makakaiwas sa pagkakasala? Kaya ba natin iwasan to? Respeto. Kung mahal mo yung asawa mo, hindi mo sasasabuhin. Dahil nga, ang nakalagay sa Matthew chapter 19, kung hindi ako nagkakamali, mag-isang laman na kayo. Isang laman na lang kayo, dalawa, naging isang laman. Pinagsama ng Diyos at huwag paghiwalay ng tao. Ang banggit pa ron ay, kung mahal mo yung asawa mo, kung mahal mo yung sarili mo, ganoon mo rin dapat mahalin yung magiging asawa mo. Dahil kayo isang laman na. Yan po yun. Dapat hindi po natin sinasaktan yung mga asawa. Ito yung possible na pwede natin iwasan. Yung sabong, sana wala nagsasabong, sugal, online gambling, uso ngayon yung scatter. Sa mga katrabaho po, uso to. Yung tinatawag na online gambling, sugal, yung particular nga, pinagin ko kanina na scatter. At dito, isa-isa, yung gawa ng laman. Dahil nagsimula tayo sa chapter 12 ng Roma. Nang sabi doon, huwag kayong magsipag-ayon sa sanlibutan ito. Ano-ano pa ba? Yung tinatawag na gawa ng laman. Nasa chapter 5, verse 16 and 21, hindi ko na po nailagay. Mayroon pong Bible akong hinalat dyan. Sana po ay mabasa nyo. Kahit dito man lang sa simbahan, sa church, mabasa natin yung Biblia dahil abala tayo. Pagdating natin sa ating mga bahay, abala tayo sa ating mga trabaho. Dito man lang sa loob ng church ay mabasa po natin yung Biblia.